Vitamins kasi mostly sa atin na mga bumibili ng baboy kung hindi galing sa atin yung mga biik. Good morning sa ating lahat mga kabagis, kung saan kayo ngayon. Good morning sa inyo, good afternoon, magandang gabi. And thank you so much again. Welcome back to my channel mga kabagis. So this morning mga kabagis, update tayo, no. Ito yung mga mukha nila after natin napurga o pinaliguan natin, kinabagahan. Kasi ano na, malaki na, so hindi na masyadong kumbaga maselan sa ganyan na mapurga. Ang iba kasi 2 to 3 days daw. Sabi ko, ito mga malalaki na naman, so kinaumagahan, pinapaliguan ko na mga kabagi. So yung topic natin this morning is itong vitamins, no. Ano ba yung minsan mga mali natin sa pagbigay ng vitamins, at ano ba yung dapat na mga estimate or ilang days ba dapat tayo magbigay ng mga vitamins. Okay, so pag-uusapan natin yung mga kabagis, and just make sure to comment down, mag-subscribe kayo sa ating channel kung hindi pa kayo subscribe sa ating channel mga kabagis. Alright, no? So ang vitamins kasi mostly sa atin na mga bumibili ng baboy kung hindi galing sa atin yung mga biik. So kibali understood na yan mga kabagis na nabigyan na yan ng vitamins, no, ng may-ari. So ano ba dapat sa atin kung kasi nagbigay ako ng purga, after 15 days ko nabili yung mga biik, at the same time isabay ko na din yung vitamins doon. Now next to that, kailan ba tayo magbigay ng vitamins? So sa atin, binibigyan natin sila ng vitamins after 15 days is nung 2 months na sila. Kung 2 months na sila, injectable pa rin yung ibibigay natin mga kabagis na vitamins. Pero prior to that, paano ko ma-explain to? Prior sa injectable na 2 months nila, every week or once a week mayroon na akong ibinibigay na powderized na vitamins na inahalo ko lang sa tubig nila. So yun yung Vitamin Pro mga kabagis. So again, I will emphasize that na after 15 days, yung injectable na vitamins kasabay na yung purga is pagka 2 months nila mag-inject na naman tayo. But prior ng 2 months nila sa injection, yung injectable na vitamins, mayroon na akong binibigay na weekly o once a week na Vitamin Pro, which is ihinahalo ko lang sa tubig nila. So I hope clear tayo dyan. Weekly talaga yan, ibinibigay natin, or once a week. Every Sunday ko yan ibinibigay sa kanila. At ito yung kalalabasan ng paggamit sa Vitamin Pro mga kabagis. At saka yung injectable na vitamins kasi twice lang talaga ako kahit noon pa. Noon kasi first kong bigay ng yung noon pa nga ang ginagamit ko Jictran, yung may iron na kasi at B-complex yung Jictran. Ngayon ang BMEG nag-introduce sa atin ng Norovet, which is mas mahal at mas mabigat yung iron content niya kasi mas marami ang iron doon, at saka hindi ganoon karami yung B-complex sa Norovet, which is importante yan sa mga baboy natin. So yun, I hope clear tayo dyan. Pinapainom natin ng once a week na powderized na vitamins, which is Vitamin Pro, at inahalo ko sa tubig nila. And then hanggang sa mabenta na yan, inahalo talaga every week yung Vitamin Pro. Pero kung wala man tayong budget masyado, mahal kasi per sachet yan, mga nasa 40 yata or 50 per sachet. So pwede naman na twice a month lang or once a month lang yung powderized. Basta 2 beses lang tayo mag-inject ng Norovet sa 15 days at saka sa pang 2 months nila. Yun lang yung ano ko, kasi sabi nila kapag wala namang sakit yung mga baboy, maganda naman yung kain ng mga baboy, hindi na kailangan yan na
linggo-linggo mo bibigyan ng injection or linggo-linggo mo i-inject yung vitamins ng baboy. Pero yung powderize naman, hindi naman ganoon ka ano yung content ng powderized na vitamins kasi parang ano lang din yan, supplement, no? Na hindi ganoon ka ano sa baboy. So, inahalo na lang natin sa tubig. Pero kung sabihin, may nagtanong kasi na okay lang ba na hindi injectable, okay naman din na hindi injectable. Hindi tayo magbigay ng injectable na vitamins, powderized lahat. Yun, once a week natin inahalo sa tubig nila. Pero para sa akin, mas maganda yung Norovet or yung Jictran na i-inject talaga sa baboy. At mayroon tayong kumbaga powderized na ibinibigay na kumbaga abag doon sa ating ini-inject na vitamins. Yun. So, yun, I hope nasagot ko yung tanong ninyo. Once mag-vitamins ka, pwede mo na lang isabay yung purga. Pero yung purga naman, i-emphasize natin every month yun. Dapat mapurga. From 15 days, first time yun, sabay ng vitamins, then every month may purga yan. So, I hope clear tayo dyan. So, yun yung ating sequence or yung ating arrangement sa pagbigay ng vitamins ng ating baboy at purga. So, importante mga kabagis na meron tayong lista or in-list ito, kumbaga sinusulat natin sa calendar. Ganito kasi yan, pagdating ng baboy ninyo or biik ninyo, nakalagay na yan sa calendar ninyo. And sa buong calendar na yan, yung malaking calendar talaga na makita ninyo. So mayroon yung mga ano niya, i-check niya or bilugan niyo yung mga days na ito yung first nila na vitamins. Magsama ako ng purga. Ito yung second nilang purga kasi monthly yun, di ba? Tapos ito yung ganito. Mayroon kayong dapat ganun na schedule. Kahit maliit lang yung inaalagaan natin, we have to take it seriously kasi sabi nila ang ano daw, ang dapat gagawa niyan is yung marami masyado yung alaga na sa mga piggery na. Pero mga kabagis, mas maganda yung sure talaga na naka-set na lahat. Tapos naka-mark na lahat sa calendar natin para hindi natin makalimutan at hindi natin ma-miss yung ganong klaseng importanteng days sa kanila na maibigay natin yung naka-schedule na mga vitamins kailangan nila or pampurga. So yun. And isali ko na lang din itong ating ginawang inahin, no, na for sure buntis na talaga to. Tingnan mo ang laki mga kabagis. At ang haba ng katawan, ang tayo niya naman is napakaganda, basta maganda yung nakuha nating klase na inahin. So ito, buntis na to mga kabagis, na AI na to, mga 1 month and 2 weeks na. So ganyan na siya. Hinihintay ko na lang siguro katapusan ng September ma-clear talaga na buntisin. Pero ngayon hindi pa masyadong makita na buntis talaga kasi ang tiyan niya is proportion pa rin niya sa kanyang hindi ba kumbaga masyadong lutaw. Pero siguro sa katapusan ng September makikita na yan. So ang maganda sa tayo mga kabagis, mag-alaga ng dumalaga at nabulugan na is, ang tanong kasi sa kanila, okay lang ba na grower lang ang pakain? Okay lang yun, na grower ang pakain. Pero kung nabulugan na sila, we have to make sure na gestating na yung ipapakain natin sa kanila mga kabagis. Kasi kinakailangan yan ng mga anak nila na mga maliliit pa. No, para ang development doon sa loob sa tiyan, maganda at talagang masasabi nating hindi sakitin, malakas yung mga resistensya nila kasi gestating na yung pinapakain natin. Pwede namang ihalo din na 50-50 sa grower kung mas marami kayong grower tapos konti lang yung gestating ninyo, ninyo i-50-50, pwede naman din yun. Kasi sa pagkaalam ko may mga may nagba-vlog pa nga na grower
grower lang pinapakain niya sa kanyang buntis na mga inahin, okay naman din yung resulta. So how much more na haluan mo ng gestating. Pero mas maganda talaga yung pure gestating yung ating feed sa mga ganito. So pagka ito, fatteners natin, ganito kasi yan, fatteners natin yan, tapos na isipan natin na ito gawin kong inahin to, so hindi ko na lang ibenta, di ba? Kakasama siya kumain sa sa finisher before mo ibenta, kabagis, di ba? Kasama yan kasi po ito yung gusto mong gawing inahin, kasi maganda din yung ano niya, oh, puwerta niya. So kumain yan kasama ng finisher. Now pagka naibenta na yan lahat, naiwan yan, ang tanong kasi is, ipapatuloy ba na finisher? Ibalik mo sa grower? Kasi nga hindi mo naman yan na naibenta. Now, pagdating ng 5 months, dyan mo na i-start ipakain yung gestating. Hindi kailangan mga kabagis na nabulugan, dyan ka pa mag-gestating. Pwede naman na mag-gestating ka kahit 5 months na, hindi pa nabulugan. So preparation yan sa kanya. At ang sabi pa nga ng nakausap ko, kapag mabilis mo siyang na-switch to gestating kahit 5 months pa, mas mabilis yung paglalandi ng baboy natin. And we are hoping, di ba, na mas maganda yung mas mabilis yung paglandi kaysa 1 year na hindi pa rin naglalandi. So yun yung ano natin mga kabagis, yun yung goal natin sa gawin nating inahin, na mas mabilis yung paglalandi nila at maganda yung foundation nila once nabulugan na. So na-prepare yung kanilang katawan sa ng pagdadala doon sa mga biik nila. So gestating na kaagad mga kabagis, 5 months pa lang pwede na yon. Yung tanong ninyo na ano ba dapat? Pwede din naman grower, pero mas maganda ang gestating. So tingnan niyo yung katawan. May langaw kabagis, oh. Tingnan nyo yung katawan mga kabagis sa ating buntis na mama pig, no? So napakalaking baboy, napakataas. So yun yung kailangan nating tingnan kung once magawa tayo ng mga inahin. Maganda yung klase yung baboy, yung katawan. Ito naman parang wala akong napisilan o wala akong nakitang magandang gawing inahin dito mga kabagis. To be honest, wala siya. Kasi yung tayo, yung haba ng katawan, hindi katulad dito. Walang ganyan na sa batch na dito, walang ganyan sa ginawa kong inahin na ngayon. Well, anyway, I'm hoping din na maging dalawa yung inahin natin soon, pero kaya nga preparation pa yan, and we're basing sa mga experience natin dito sa first inahin, gamitin natin yan sa pagkaroon ng pangalawang inahin. So we have to make sure na once hindi pa tayo ganun ka knowledgeable sa mga bagay-bagay kabagis, let's just make sure na kaya nating i-handle yon. For example, no, sa fatteners, first time mo, so kaya mo bang i-handle yung 5, 2 or 10? Kaya na ba? So then go for it kung kaya namang i-handle. But basta first time natin kabagis, i-limit natin sa mga number of heads na kaya pa nating i-handle. Wag yung first time mo pa 20 heads ka agad, 30 heads, then may mga problema talaga. Ang lahat ay nagsisimula sa maliit. Yan. Nagsimula sa maliit na bagay. Yan. Lalaki yan kapag marunong na tayo. So thank you so much. Bye.